yung sinasabi dun sa kronika na nasa 7:14, kapatid na Rodel, kung tayo'y magpapakumbaba, dadalangin, hahanapin ang aking mukha, ang sabi ng Diyos. Yung mukha niya, sabi doon sa Pedro, laban yun doon sa nagsisigawa ng masama. Kaya hindi yun makikita nung mga nagsisigawa ng masama. Kaya sa atin naman ngayong itinatanong, bakit hindi ukol sa bayan ng Diyos ngayon yung paghanap sa mukha ng Diyos? Sa bayan ng Diyos ngayon, kanino ba sinabi ng Diyos yun na hanapin ang aking mukha? Kanino? Sa atin ba ngayon sinabi yun? Hanapin ang kanyang mukha? Kaya nga tinanong ni kapatid na Eli si Sis Luz noong nakaraan, meron ba tayong karapatang gamitin yung ikalawang kronika, 7:14? Sabi ni kapatid na Luz, oo daw. Yun ang alam natin, di ba? Opo, Kuya. Kung ang aking bayan tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. Alam mo, sa pananalangin at pagdaing na may pagpapakumbaba, ay makakakita tayo ng mukha ng Diyos Diba? Kaya para sabihin natin ngayon, sa atin yon na hahanapin ang mukha ng Diyos, lalabas, it will constitute an insult. It will constitute dishonor doon sa bayan ng Diyos ngayon. Bakit po? Pagka sinabi nating hahanapin natin ang mukha ng Diyos, ang tanong, bakit? Ba't natin hahanapin? Tinalikuran na ba tayo ng Diyos? At hanapin ang aking mukha. Para ngayon, hahanapin natin yung mukha niya. Nawala ba ang Diyos sa atin? Kaya hahanapin natin ang kanyang mukha? Masama palang implikasyon yun. Maliwanag po yung paulit-ulit po namin na-appreciate po bawat pagkakatipon. Yung pangako po ng Diyos sa 7 at 14 ng segundo kronika, ang sabi po doon ng banal na kasulatan, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, salita po ito ng Diyos mga kapatid, ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ito po, Kuya, ay parang isang napakasarap na talagang dapat sampalatayan at mapanghawakan ng bawat isang lingkod. Opo, si Rodani po. Opo, kapatid ni Eli. Ang masasabi ko po, habang nagsasalita po si kapatid na Daniel kanina, naisip ko talagang pag hindi ipauunawa ng Diyos po sa amin ang kanyang katwiran, hindi po talaga namin maiintindihan. Yung po palang, kaya pala nag-umpisa po dun sa salitang kung, conditional po pala yun, kapatid na Eli, na nangyari ng mga nakalipas na panahon sa bayan ng Diyos na hindi aplikable, hindi aakma kung yung bayan naman talaga ay sa Diyos na talaga, di naman po tumatalikod. Nangingiti nga din po ako kanina, sabi ko, pambihira ito pala'y may context. Sabi ko, kailangan talaga ang magtuturo po. Salamat po ng marami sa Panginoong Diyos. Itong 7:14 ay naunawaan po namin. Salamat po sa Diyos.